Sa isang maliit na bayan na napapalibutan ng mga bundok at bukirin, may dalawang batang nagngangalang Teresa at Rico. Mula sa kanilang kabataan, magkaibigan na sila. Isang araw, habang naglalaro sa isang bakanting lote, natagpuan nila ang kanilang paboritong tambayan. Isang malaking puno na nagbibigay ng lilim at kasiyahan. Dito nila ginugugol ang kanilang mga oras, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at pangako na hinding-hindi maghihiwalay. Si Teresa ay isang masayahin at masiglang bata. Madalas siyang makita na tumatakbo at tumatawa sa kalsada kasama si Rico. May maganda siyang ngiti na laging nagpapasaya sa paligid. Si Rico naman ay tahimik, ngunit palaging handang makinig at magbigay ng suporta kay Teresa. Magkasama silang naglalaro ng patintero, tagu-taguan at iba pang mga larong pambata. Sa ilalim ng kanilang paboritong puno, laging puno ng tawanan at kwentuhan ng mga araw nila. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno, nagsimula silang mangarap. Balang araw, gusto kong maging guro, sabi ni Teresa, habang pinagmamasdan ang mga ulap sa langit. Gusto kong turuan ng mga bata at bigyan sila ng magandang kinabukasan. At ako naman, gusto kong maging doktor, tugon ni Rico, habang pinupulot ang mga dahon sa lupa. Para matulungan ko ang mga tao at magpagaling ng mga may sakit. Magkahawak kamay, nangako silang dalawa na susuportahan ng isa't isa sa kanilang mga pangarap. Hinding-hindi tayo maghihiwalay, Teresa, sabi ni Rico na may kasamang matamis ng ngiti. Pangako ko yan. Pangako rin, Rico, sagot ni Teresa habang pinipisil ang kamay ng kaibigan. Kahit anong mangyari, magkasama tayo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Madalas sumabay sa hapunan si Teresa sa bahay ni Rico. Naging bahagi na siya ng pamilya nito at laging bukas ng pintuan para sa kanya. Teresa, kumain ka pa, sabi ng nanay ni Rico habang pinupuno ang kanyang plato ng adobo. Para naman tumaba-taba ka. Salamat po, tita, nakangiting sagot ni Teresa. Masarap po talaga ang luto nyo. Sa ibang araw naman, si Rico ang sumasabay sa tanghalian sa bahay ni Teresa. Rico, kuha ka pa ng ulam, sabi ng tatay ni Teresa habang iniaabot ang pinggan ng pritong isda. Huwag kang mahiya. Salamat po, tito, sagot ni Rico na may malaking ngiti. Masarap po kasi ang luto nyo. Sa bawat kainan, palaging puno ng kwentuhan at tawanan ng kanilang paligid. Ang simpleng mga hapunan at tanghalian ay nagiging espesyal dahil sa presensya nila. Naging natural na sa kanila ang pagbabahagi ng mga kwento at pangarap. Lumipas sa mga taon at laging binata at dalaga na sina Rico at Teresa. Nasa high school na sila ngayon, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang buhay at mga bagong karanasan sa eskwelahan, hindi nagbago ang kanilang pagmamahalan at pangarap sa isa't isa. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naglakad sina Teresa at Rico patungo sa kanilang paboritong tambayan, ang malaking puno sa bakanting lote. Kahit abala sa mga proyekto at pag-aaral, palagi nilang sinisigurong may oras sila para sa isa't isa. Rico, naalala mo ba noong bata pa tayo? Tanong ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Dito tayo lagi naglalaro at nangangarap. Oo naman, Teresa, sagot ni Rico na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko makakalimutan ang mga panahong iyon. Ang daming masayang alaala dito. Ngayon, mas malalim na ang kanilang mga usapan. Hindi na lamang tungkol sa mga simpleng pangarap, kundi pati na rin sa mga hamon at plano sa hinaharap. Alam mo, Rico, gusto ko pa rin maging guro, sabi ni Teresa. Pero minsan, naiisip ko kung kakayanin ko ba talaga. Tiwala lang, Teresa, tugon ni Rico habang pinupulot ang isang dahon mula sa lupa. Nandito lang ako para suportahan ka. Ako naman, gusto ko pa rin maging doktor. Alam kong mahirap, pero kakayanin natin to. Sa kabila ng kanilang mga abala, may mga pagkakataon pa rin na sumasabay sila sa hapunan at tanghalian ng isa't isa. Isang gabi, sumabay si Teresa sa hapunan sa bahay ni Rico. Teresa, kamusta ang school? Tanong ng nanay ni Rico habang naghahain ng sinigang. Okay naman po, tita, sagot ni Teresa na may ngiti.
Medyo mahirap lang po ang mga subjects, pero kinakaya. Ganun talaga anak, sabi ng tatay ni Rico. Basta't mag-aral lang kayo ng mabuti, makakamit nyo ang inyong mga pangarap. Sa kabilang banda, kapag tanghalian naman sa bahay ni na Teresa, laging masaya ang kwentuhan. Rico, ang tahimik mo yata, puna ng tatay ni Teresa habang kumakain sila ng pritong manok. May problema ba? Wala naman po tito, sagot ni Rico. Nag-iisip lang po ako tungkol sa mga exams namin. Kayang-kaya mo yan Rico, sabi ni Teresa habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Alam ko magiging mahusay kang doktor balang araw. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang samahan. Ang kanilang paboritong puno ay nananatiling saksi sa kanilang mga pangarap at pangako. At sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang buhay, isang bagay ang nanatiling totoo. Ang kanilang pagmamahalan at pangako sa isa't isa na hinding-hindi maghihiwalay. Habang papalapit na ang araw ng kanilang graduation sa high school, nararamdaman na nila Teresa at Rico ang kasabikan at kaba. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging abala sila sa paghahanda para sa kanilang mga final exams at ang mga requirements sa eskwelahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Rico, may itinatagong kalungkutan na hindi alam ni Teresa. Isang araw, habang naglalakad sila pauwi mula sa eskwelahan, biglang natahimik si Rico. Napansin ito ni Teresa at agad siyang nagtanong. Rico, may problema ba? Parang ang tahimik mo ngayon. Ngumiti si Rico. Pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Wala naman Teresa. Medyo pagod lang siguro ako sa dami ng ginagawa natin sa school. Huwag ka mag-alala, sabi ni Teresa na may kasamang ngiti. Konting tiis na lang at magtatapos na rin tayo. Excited na ako sa graduation. Oo nga, malapit na. Tugon ni Rico habang nakatingin sa malayo. Sa kanyang isipan, pilit niyang pinapalakas ang loob na magpaalam kay Teresa. Ngunit hindi niya magawa. Ayaw niyang sirain ang masasayang sandali nila. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging mahirap para kay Rico na itago ang kanyang sikreto. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya, napag-usapan ang kanilang nalalapit na paglipat sa Maynila. Anak, huwag mong kalimutang mag-empake na. Lilipat na tayo sa susunod na linggo. Paalala lang kanyang ina. Opo ma. Maikling sagot ni Rico habang pilit na tinatago ang kanyang kalungkutan. Alam niyang malapit nang magbago ang lahat, ngunit hindi niya magawang magpaalam kay Teresa. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang kanilang mga masasayang sandali. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng kanilang paboritong puno, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano pagkatapos ng graduation. Alam mo Rico, excited na akong mag-college. Sabi ni Teresa na puno ng kasiyahan. Sana magtuloy-tuloy ang mga pangarap natin. Oo Teresa, sagot ni Rico na may pilit ng ngiti. Sana nga. Habang papalapit ang araw ng graduation, lalo pang nararamdaman ni Rico ang bigat ng kanyang sikreto. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niya manatiling masaya kasama si Teresa. Alam niyang darating ang araw na kailangan niya magpaalam, ngunit sa ngayon, nais niyang sulitin ang bawat sandali na magkasama sila. Sa ilalim ng kanilang paboritong puno, habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw, nagkaroon ng tahimik na pangako si Rico sa kanyang sarili. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita kakalimutan, Teresa. Bulong niya sa kanyang isipan. Kahit na magkalayo tayo, ang pangarap natin ang mag-uugnay sa atin. Dumating na ang araw ng graduation. Sa paligid ng paaralan, makikita ang mga estudyanteng nakasuot ng kanilang toga, puno ng saya at excitement. Sa kabila ng lahat, si Teresa ay may halo ng kaba at saya. May plano siyang aminin kay Rico ang matagal na niyang nararamdaman. Pagkatapos ng seremonya, hinanap ni Teresa si Rico sa gitna ng mga nagkakasiyahang estudyante at ang kanilang mga pamilya. Rico! Tawag ni Teresa nang makita niya ito malapit sa entablado. Pwede ba kitang makausap? Punta tayo sa tambayan natin. Nagkatinginan sila at tumango si Rico. Sige Teresa, tara. Suot pa rin ang kanilang toga, naglakad sila patungo sa kanilang paboritong puno sa bakanteng lote. Ang hangin ay malamig, tila ba nagbibigay ng hudyat sa isang mahalagang sandali. Pagdating nila sa ilalim ng puno, huminga ng malalim si Teresa bago nagsalita. Rico,
Simula ni Teresa habang kinakabahan. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito. Alam mo, mula pagkabata, ikaw na ang naging pinakamatalik kong kaibigan. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na higit pa roon ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagulat si Rico sa narinig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Teresa. Mahal kita, Rico. Matagal na. At ngayon, gusto kong malaman mo iyon. Sana ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi mapigilan ni Rico ang kanyang emosyon. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Teresa, simula niya habang umiiyak. Mahal din kita. Pero ano, Rico? Tanong ni Teresa na puno ng pag-aalala. Pero lilipat na kami ng Manila. Sagot ni Rico na may lungkot sa boses. Doon na ako mag-aaral at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Ang sakit na malaman na hindi na natin magagawa ang mga pangarap natin na magkasama. Nabigla si Teresa sa narinig. Hindi niya inaasahan ang balitang ito. Rico, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natakot ako, Teresa. Sagot ni Rico habang pinupunasan ang mga luha. Natakot ako masaktan ka. Pero ngayon, mas masakit dahil alam kong hindi natin mapagpapatuloy ang ating pag-iibigan. Niyakap ni Teresa si Rico na mahigpit. Rico, kahit magkalayo tayo, mananatili kang mahalaga sa akin. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ang mga pangarap natin, patuloy ko pa rin panghahawakan. Tahimik na naglakad sina Rico at Teresa pabalik sa bahay ni Teresa matapos ang kanilang emosyonal na pag-uusap sa ilalim ng puno. Ang bigat ng kanilang mga damdamin ay tila ba nagpalalim ng bawat hakbang. Si Teresa, bagaman puno ng lungkot, ay nararamdaman ang pangangailangan na malaman ang buong katotohanan. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Teresa, huminto sila at nagkatinginan. Rico, simulan ni Teresa. Kailan kayo aalis papuntang Manila? Huminga ng malalim si Rico bago sumagot. Sa susunod na linggo na, Teresa. 1 linggo na lang tayong magkakasama. Nang marinig ito, muling tumulo ang luha sa mga mata ni Teresa. 1 linggo. 1 linggo na lang ang natitira para sa kanila. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, napagtanto niyang dapat nilang sulitin ang natitirang oras na iyon. Rico, sabi ni Teresa habang pinipilit ngumiti sa kabila ng mga luha. Gawin nating espesyal ang natitirang linggo. Magkasama tayong gagawa ng mga alaala na hindi natin makakalimutan. Tumango si Rico, pilit ding ngumiti. Oo, Teresa, sulitin natin ang bawat sandali. Sa kanilang huling linggo na magkasama, pinuno nila ng masasayang alaala ang bawat araw. Nagpunta sila sa kanilang mga paboritong lugar sa bayan, kumain ng mga paborito nilang pagkain at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap at plano. Sa kabila ng nalalapit na paghihiwalay, nahanap nila ang kaligayahan sa bawat sandali na magkasama. At sa bawat gabi, bago magpaalam, laging sinisigurado ni Rico na iparamdam kay Teresa ang kanyang pagmamahal. Hindi kita makakalimutan, Teresa. Bulong ni Rico habang yakap si Teresa. Pangako ko yan. At hindi rin kita kakalimutan, Rico. Tugon ni Teresa. Magkalayo man tayo, mananatili kang nasa puso ko. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman nila ang papalapit na paghihiwalay. Ngunit pinili nilang harapin ito ng may lakas at pag-asa. Ang kanilang mga pangarap at pangako sa isa't isa ang magiging gabay nila kahit na sila'y magkalayo. Habang nakatingin sila sa paglubog ng araw sa kanilang huling gabi na magkasama sa ilalim ng kanilang paboritong puno, naramdaman nila ang tibay ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahal. Bagaman magkakalayo na, alam nilang ang kanilang mga puso ay magkaugnay pa rin. Pinagtibay ng mga alaala at pangarap na kanilang binuo mula pagkabata. Sa natitirang 1 linggo, sinikap ni Teresa at Rico na gawing espesyal ang bawat sandali na magkasama sila. Bawat araw ay puno ng kasiyahan at alaala na hinding-hindi nila makakalimutan. Sa unang araw, naglakad sila sa parke. Pinagmamasdan ng mga batang naglalaro at ang mga magulang na masayang nag-uusap. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. At nagplano rin ng mga pangarap
na kahit magkalayo sila ay patuloy pa rin nilang susubukan abutin. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, naaalala nila ang kanilang mga pangarap mula pagkabata. Rico, kahit malayo ka, gusto kong ipaalam sa'yo ang bawat hakbang na gagawin ko para maging guro. Sabi ni Teresa na may ngiti. Sige Teresa, at ako rin, magkukwento sa'yo tungkol sa aking pag-aaral sa pagiging doktor. Tugon ni Rico habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa sumunod na araw, nagpunta sila sa paborito nilang kainan. Kumain sila ng halo-halo at iba pang pagkain kalye na kanilang kinagisnan. Sa bawat subo, puno ng tawanan at kwentuhan ng kanilang paligid. Naalala mo ba nung bata pa tayo? Lagi tayong naghihintay ng taho tuwing umaga. Tanong ni Rico habang kumakain ng isaw. Oo naman, at lagi ka nga may ekstrang pera para bumili ng dagdag na sagon, no? Natatawang sagot ni Teresa. Ilang araw pa ang lumipas at nagpunta sila sa tabing dagat. Hinayaan nilang maglaro ang kanilang mga paa sa buhangin at naghabulan sa dalampasigan. Nagsulat sila ng kanilang mga pangalan sa buhangin at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi nila nais kalimutan. Rico, kahit na magkalayo tayo, mananatili ka sa puso ko. Sabi ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Ikaw din Teresa, mananatili kang inspirasyon ko sa bawat araw. Sagot ni Rico na may halong lungkot at saya. Sa huling araw bago ang kanilang pamamaalam, bumalik sila sa kanilang paboritong puno. Nagdala sila ng mga litrato mula pagkabata hanggang high school at itinatak ang bawat alaala na nakaukit sa mga ito. Hindi ko makakalimutan ang mga sandaling ito, Teresa. Sabi ni Rico habang tinitingnan ang mga litrato. Ni ako rin, Rico. Ang mga alaala natin na magpapalakas sa akin. Tugon ni Teresa na may luha sa mga mata. Dumating ang araw ng kanilang pamamaalam. Suot ng kanyang mga damit pang biyahe, si Rico ay nagpunta sa bahay ni Teresa. Tahimik silang naglakad patungo sa terminal ng bus. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang mga damdamin. Pagdating sa terminal, tumigil sila sa harap ng bus na magpapadala kay Rico palayo. Rico, pangako, hindi kita kakalimutan. Sabi ni Teresa habang niyayakap si Rico na mahigpit. At pangako ko rin Teresa, babalik ako. Tugon ni Rico habang pinipigilan ng luha. Maging matatag ka para sa ating mga pangarap. Nagyakapan sila na mahigpit, tila ba ayaw nilang bumitaw. Ngunit alam nilang kailangan na nilang magpaalam. Habang umaandar na ang bus, kumakaway si Teresa at si Rico naman ay nakatingin sa kanya mula sa bintana hanggang sa hindi na sila magkita pa. Pagkaalis ni Rico, nanatiling malungkot si Teresa. Ang kanilang paboritong puno na dating saksi sa kanilang masasayang sandali, ngayon ay tila naging simbolo ng pangungulila. Bawat pagdaan niya roon, naaalala niya ang kanilang mga pangarap at pangakong magkasama. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unting humarap si Teresa sa mga hamon ng buhay na nag-iba sa kanyang mga plano. Sa mga sumunod na taon, naranasan ni Teresa ang hirap ng buhay. Ang kanyang pamilya ay naharap sa mga problemang pinansyal na naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Anak, pasensya ka na. Pero hindi na natin kayang ituloy ang iyong pag-aaral. Malungkot na sabi ng kanyang ina, isang gabi habang sila ay kumakain. Napabuntong hininga si Teresa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naiintindihan ko po, Nay. Maghahanap na lang po ako ng trabaho para makatulong sa inyo. Mula noon, naghanap si Teresa ng iba't ibang trabaho. Nagtrabaho siya bilang tindera sa isang maliit na tindahan sa kanilang baryo. Kahit mahirap, sinikap niya magpatuloy at maging matatag para sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas mabigat ang kanyang mga responsibilidad. Ngunit hindi niya ito alintana para sa kapakanan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang araw, habang pauwi mula sa trabaho, napadaan siya sa kanilang paboritong puno ni Rico. Napahinto siya at naupo sa ilalim nito. Rico, sana nandito ka. Bulong niya sa hangin, habang ang alaala ng kanilang mga pangarap ay bumabalik sa kanyang isipan. Kung nandito ka, siguro mas madali ang lahat. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Kailangan ko maging matatag. Bulong niya sa sarili. Para sa pamilya ko at para sa mga pangarap natin, Rico. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, nanatiling matatag si Teresa. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at sinikap na makaipon para balang araw ay maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral.
Alam niyang mahirap, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang mga alaala ng kanyang pagkakaibigan kay Rico at ang kanilang mga pangarap ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat pagsubok. Sa ilalim ng kanilang paboritong puno, nanatiling buhay ang pangarap ni Teresa. Bagaman mag-isa, alam niyang hindi siya susuko. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, dala niya ang pangakong hinding-hindi niya kakalimutan si Rico at ang kanilang mga pangarap. Sa kabilang banda, sa mga taon na lumipas, si Rico ay naging matagumpay sa kanyang pag-aaral at karera. Matapos maging doktor, itinaguyod niya ang sarili hanggang sa maging isang bilyonaryo, kilala sa buong bansa dahil sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa medisina. Subalit, sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya nalilimutan ang pangako niya kay Teresa. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, palagi nasa isipan ni Rico ang pagbabalik kay Teresa, hanggang sa dumating ang araw na siya'y nasa 35 taong gulang na. Nagdesisyon siyang tuparin ang pangako niyang babalikan si Teresa. Inihanda niya ang kanyang helicopter para sa paglalakbay na iyon. Puno ng pananabik na makita muli ang kaibigan at ang unang minahal. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nagkaroon ng aberya ang helicopter ni Rico. Nagising siya sa ospital, puno ng sugat at pasa, at hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Ang masakit pa, nakalimutan niya ang mga mahahalagang bahagi ng kanyang nakaraan, kasama na si Teresa. Bukod dito, napinsala rin ang kanyang katawan, at nawala ang kakayahan niya maglakad. Habang si Rico ay nasa ospital, bumabalot sa kanya ang kalungkutan at pagkalito. Sinikap ng mga doktor na ibalik ang kanyang alaala. Ngunit tila ba malalim ang sugat na iniwan ng aksidente. Hindi alam ni Teresa ang nangyari kay Rico. Subalit nanatili siyang tapat sa kanilang pangako. Sa kabila ng mga taong lumipas, nawala siyang balita tungkol kay Rico, hindi siya tumingin sa iba. Sa mga gabing tahimik, madalas na nauupo si Teresa sa ilalim ng kanilang paboritong puno. Pinagmamasdan ang mga bituin habang iniisip si Rico. Rico, nasan ka na kaya? Bulong niya sa hangin. Hindi kita makakalimutan kahit ano pa ang mangyari. Samantala sa ospital, patuloy ang pakikibakan ni Rico. Kahit na wala siyang maalala, nararamdaman niyang may isang bahagi ng kanyang buhay na nawawala. Sa bawat pagsubok na bumalik sa normal, nararamdaman niyang may mahalagang taong naghihintay sa kanya. Ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Ang mga doktor at therapist ni Rico ay walang sawang tumutulong sa kanya upang muling bumangon. Ngunit ang pagkawala ng kanyang alaala at ang kanyang kakayahan sa paglakad ay nagdulot ng malaking hadlang. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi nawawala ang pag-asa ni Rico na balang araw ay muling mabubuo ang kanyang buhay, kahit hindi niya alam kung paano o kailan ito mangyayari. Simula nang magka-amnesia at mawala ng kakayahang makalakad si Rico, halos sa kanyang mansyon na lang siya namamalagi. Doon siya nagtatrabaho, nagmi-meeting at isinasagawa ang iba pang aktibidad. Ang dating masayahin at palakaibigang si Rico ay naging tahimik at tila ba nag-iba ang kanyang ugali. Hindi na ito ngumingiti at bihira na rin siya makipag-usap ng maayos sa mga tao sa kanyang paligid. Dahil sa kanyang kondisyon, kinailangan nilang mag-hire ng maraming katulong upang masigurong maayos ang kanyang kalagayan at ang pamamahala sa mansyon. Ang pangunguna sa mga katulong ay nasa kamay ni Ana, ang mayordoma. Si Ana ay isang matandang babae na may mahabang karanasan sa pamamahala ng malaking tahanan. Siya ang nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan ni Rico at tinitiyak na maayos ang kanilang operasyon sa mansyon. Sa kabila ng dedikasyon ni Ana, hindi maiiwasang marami ng katulong ang nasisanti ni Rico. Sa tuwing may mali o hindi nasunod na utos, agad na nagpapalit ng mga tauhan si Rico. Ang kanya pagiging iritable at mataas na pamantayan ay nagdulot ng takot at kaba sa mga kasambahay. Subalit si Ana ay nananatiling matatag, pilit na iniintindi ang kalagayan ng kanyang amo. Isang umaga, habang nasa kanyang opisina si Rico, dumating si Ana upang i-report ang mga gawain sa araw na iyon. "Sir, narito na po ang mga dapat nating asikasuhin ngayong araw," sabi ni Ana habang iniabot ang isang listahan. Walang emosyon na tinanggap ni Rico ang listahan at tumango. "Sige Ana, siguraduhin mong maayos ang lahat," tugon niya ng malamig. Habang naglalakad si Ana pabalik sa kusina, napansin niya ang mga bagong kasambahay na nag-uusap-usap sa isang sulok. "Maging maingat kayo sa inyong mga gawain," paalala ni Ana sa kanila. "Si Rico ay mahigpit, ngunit kailangan nating unawain ang kanyang kalagayan." Tumango ang mga katulong
na may halong takot at pag-aalala sa kanilang mga muka. Alam nilang hindi madali ang magtrabaho sa ilalim ng pamamahala ni Rico. Ngunit naniniwala silang makakayanan nila ito sa tulong ni Ana. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtrabaho si Rico sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa mga dokumento at meeting sa pamamagitan ng video calls. Ang mansyon ay puno ng katahimikan, tanging mga hakbang ng mga katulong at ang tunog ng mga kagamitan ang maririnig. Habang nagmamasid mula sa malayo, hindi maiwasan ni Ana na mag-alala para kay Rico. Alam niyang malalim ang sugat na iniwan ng aksidente. Hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan nito. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Ana sa kanyang tungkulin. Umaasang balang araw ay magbabago rin ang lahat. Sa kabilang banda, habang si Rico ay namumuhay ng tahimik sa kanyang mansyon, si Teresa naman ay patuloy na nagbabanat ng buto sa kanilang probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hirap pa rin silang makaahon sa kanilang kalagayan. Isang araw, dumating ang isang pagkakataon na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang kakilala ni Teresa mula sa kanilang baryo ang nag-alok sa kanya ng trabaho sa Maynila. "Teresa, may alam akong trabaho na magbibigay sa iyo ng mas malaking sahod," sabi ng kanyang kakilala. "Katulong sa isang mansyon, malaki ang sweldo at maayos ang trato sa mga empleyado." Nag-isip ng malalim si Teresa. Alam niyang mahirap iwan ang kanyang pamilya. Ngunit ang pagkakataong ito ay maaaring magbigay sa kanila ng mas maayos na buhay. Bukod dito, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na umaasang baka sakaling makita niyang muli si Rico sa Maynila. "Salamat sa alok mo," tugon ni Teresa. "Kailangan ko itong pag-isipan, pero malaki ang posibilidad na tatanggapin ko ang trabaho." Pagkaraan ng ilang araw ng pag-iisip at pakikipag-usap sa kanyang pamilya, nagdesisyon si Teresa na tanggapin ang trabaho. "Nay, Tay, aalis na po ako papuntang Maynila," sabi niya habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. "Gagawin ko po ito para sa atin, para magkaroon tayo ng mas magandang buhay." "Naiintindihan ka namin, anak," tugon ng kanyang ina habang niyayakap siya. "Mag-ingat ka roon at huwag kalimutang manalangin palagi." Sa araw ng kanyang pag-alis, bitbit ni Teresa ang kanyang maleta at ang pag-asa na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Habang nasa bus patungong Maynila, iniisip niya si Rico. "Rico, nasan ka na kaya ngayon?" Bulong niya sa sarili. "Sana'y makita kita muli." Pagdating sa Maynila, bumungad kay Teresa ang ingay at dami ng tao. Bagaman bagong mundo ito para sa kanya, puno siya ng determinasyon at pag-asa. Nagpunta siya sa address na ibinigay ng kanyang kakilala at mula roon, sinimulan niya ang kanyang bagong buhay bilang katulong. Sa bawat araw na lumilipas, pinapakita ni Teresa ang kanyang sipag at tiyaga sa trabaho. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang matatag dahil alam niyang para ito sa kanyang pamilya. Hindi rin nawala ang munting pag-asa sa kanyang puso na balang araw, sa kabila ng laki ng Maynila, ay muli silang magkikita ni Rico. Pagdating ng umaga, nagdesisyon si Teresa na alisin sa kanyang isipan si Rico. Tanggap na niya na maaaring hindi na sila magkikita pang muli. Sa halip, hiniling na lamang niya na nasa maayos na kalagayan si Rico, saan man ito naroroon. "Rico, sana'y masaya ka at nasa mabuting kalagayan," bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang gamit. Kinabukasan, dumating na si Teresa sa mansyon na kanyang pagtatrabahuhan. Namangha siya sa laki at kagandahan nito. Ang malalaking pintuan, magarang hardin, at malawak na bakuran ay tila isang eksena mula sa mga pelikula. Sa kanyang paglapit, sinalubong siya ng isang matandang babae na may malumanay ng ngiti sa kanyang mukha. "Magandang umaga, ako si Ana, ang mayordoma dito," sabi ni Aling Ana habang inaabot ng kamay ni Teresa. "Ikaw ba si Teresa?" "Opo, ako nga po," sagot ni Teresa habang tinatanggap ang kamay ni Aling Ana. "Magandang umaga rin po." "Halika Teresa, ipapakita ko sa iyo ang iyong magiging kwarto at ang mga lugar na kakailanganin mong malaman," wika ni Aling Ana habang inaakay si Teresa papasok sa mansyon. Habang naglalakad sila sa loob ng mansyon, hindi maiwasang mamangha ni Teresa sa karangyaan ng bawat sulok nito. Ang mga pader ay puno ng magagarang dekorasyon at ang sahig ay kintab na kintab. "Ang laki po pala talaga dito," sabi ni Teresa na may halong gulat at pagkamangha. "Oo Teresa, malaki ang lugar na ito at marami tayong mga gawain," sagot ni Aling Ana
habang itinuturo ang iba't ibang silid. Ngunit huwag kang mag-alala, tutulungan kita na masanay dito. Ipinakita ni Aling Ana kay Teresa ang kanyang magiging kwarto. Isang maliit ngunit maayos sa silid na may simpleng kama at kabinet. Dito ka na muna maninirahan, Teresa. Alam kong bago sa iyo ang lugar na ito, pero sana'y makasanayan mo rin, sabi ni Aling Ana. Maraming salamat po, Aling Ana, sagot ni Teresa na may ngiti. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang makatulong dito. Sigurado ako magagawa mo iyon, Teresa, tugon ni Aling Ana. Ngayon, magpahinga ka muna at bukas ay magsisimula na tayo sa iyong mga gawain. Habang nagpapahinga sa kanyang kwarto, nag-isip si Teresa tungkol sa bagong yugto ng kanyang buhay. Bagaman malayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan, puno siya ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang marami siyang haharaping pagsubok, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga pangarap. Dumating ang oras ng hapunan at tinawag ni Aling Ana si Teresa upang tumulong maghain. Teresa, tulungan mo ako maghain ng hapunan, sabi ni Aling Ana habang nasa kusina. Opo, Aling Ana, sagot ni Teresa na agad pumunta sa kusina upang tumulong. Maingat niyang inayos ang mga plato at kubyertos sa lamesa. Sinusiguradong maayos at maganda ang pagkakalatag. Habang abala sila sa paghahanda, biglang narinig ni Teresa ang pag-ikot ng mga gulong sa sahig. Napalingon siya at namutla nang makita ang bagong dating na tao sa silid kainan. Si Rico, nakaupo sa wheelchair, ay pumasok sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Teresa sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Rico? Bulong ni Teresa sa sarili, ngunit hindi niya magawang lumapit. Napako siya sa kinatatayuan, puno ng halo-halong emosyon. Tuwa, lungkot at pagkabigla. Si Rico naman, tila walang reaksyon, ay tahimik na nagmaneho ng kanyang wheelchair papunta sa mesa. Hindi niya napansin si Teresa. Tila ba nakatuon lamang ang kanyang isip sa hapunan. Agad na naramdaman ni Aling Ana ang tensyon sa silid. Teresa, ito ang oras ng hapunan ni Sir Rico, sabi niya na may kalmadong tinig. Tuloy na tayo sa paghahain. Nagsimula si Teresa na bumalik sa kanyang mga gawain. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang tumingin kay Rico. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatiling gwapo at makisig si Rico, kahit pa may mga bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mukha. Hindi maipaliwanag ni Teresa ang nararamdaman. Isang bahagi ng kanyang puso ay puno ng saya na makita muli si Rico. Ngunit ang isa pang bahagi ay nagdurusa sa kanyang kalagayan. Habang inaayos ni Teresa ang mga huling detalye sa mesa, pinilit niyang itago ang kanyang emosyon. Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang maglabas ng kanyang nararamdaman. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nakukuha ni Teresa ang loob ni Rico. Sa kabila ng kanilang mga limitadong pag-uusap at pagkikita, nagiging maayos at maingat si Teresa sa pag-aalaga kay Rico. Lagi niyang sinisiguro na maayos ang lahat sa mansyon at naaalagaan ang mga pangangailangan ni Rico, kahit hindi sila lagi nagkakasalubong. Si Rico, bagaman tahimik at tila walang emosyon, ay nagsisimulang mapansin ang kabutihan at dedikasyon ni Teresa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang kaginhawaan sa presensya ni Teresa. Subalit, pinipili niyang itago ang kanyang nararamdaman. Natatakot na baka masaktan muli o magdulot ng komplikasyon sa kanilang sitwasyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa kusina, narinig ni Teresa ang dalawang kasambahay na nag-uusap. Alam mo ba kung ano nangyari kay Sir Rico? Tanong ng isa. Oo, narinig ko. Na nag-crash daw yung helicopter niya at muntik na siya mamatay. Sagot ng isa pa. Kaya siya naging ganito, naka-wheelchair at may amnesia. Napatigil si Teresa sa kanyang ginagawa at nakinig ng mabuti. Nabigla siya sa narinig at ang kanyang puso ay agad na napuno ng kalungkutan. Kaya pala, bulong niya sa sarili habang bumabalik ang mga alaala ng kanilang kabataan. Habang patuloy na ginagawa ang kanyang mga gawain, hindi maiwasan ni Teresa na maisip ang kalagayan ni Rico. Ang dating masiglang binata ng kanyang minahal ay ngayon nakatali sa isang wheelchair at wala ni isang alaala tungkol sa kanilang nakaraan. Lubos siyang nanlulumo sa sitwasyon ni Rico at sa mga pangarap na tila naglaho. Sa kabila ng lahat, patuloy na naglingkod si Teresa ng buong puso. Kahit na masakit ng kanyang nararamdaman, nanatili siyang matatag at determinadong makatulong kay Rico.
Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang magpahayag ng kanyang emosyon. Ngunit hindi niya rin maiwasang mag-alala at manalangin para sa kalagayan ni Rico. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang kanilang tahimik na pakikibaka sa kanilang mga damdamin. Si Rico, na nagsisimulang magtiwala kay Teresa, ay hindi pa rin maipahayag ang kanyang nararamdaman. Isang araw, habang tahimik na naglilinis si Teresa sa mansyon, napansin niya hindi pa lumalabas si Rico mula sa kanyang silid. Karaniwan kasi, alas 10 ng umaga ay gising na ito at nagsisimula na magtrabaho. Agad siyang nagtungo sa silid ni Rico upang tingnan kung ano ang kalagayan nito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya natutulog si Rico sa kanyang kama. Ngunit kapansin-pansin ang pumumula ng kanyang muka at ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Lumapit si Teresa at agad na naramdaman ang init ng katawan ni Rico. Inaapoy siya ng lagnat. Bulong ni Teresa sa kanyang sarili, puno ng pag-aalala. Dali-daling kumuha si Teresa ng basang bimpo mula sa banyo at bumalik sa tabi ni Rico. Maingat niyang pinunasan ang noo nito, umaasang maibsan kahit paano ang lagnat na nararamdaman ni Rico. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilang mapaluha. "Rico, sana gumaling ka agad," bulong niya habang patuloy na pinumpunasan ang noo ni Rico. "Hindi ko matitiis na makita kang ganito." Habang abala si Teresa sa pag-aalaga kay Rico, palihim na nagising si Rico at bahagyang dumila. Laking gulat niya na makita si Teresa sa tabi niya, umiiyak at puno ng pag-aalala. Hindi niya maintindihan kung bakit tila kilalang kilala siya nito. Ngunit wala siyang maalala mula sa kanilang nakaraan. Nagpa siya siyang magpanggap na natutulog upang hindi mailang si Teresa. "Rico, naalala mo pa ba nung bata pa tayo?" Patuloy na sabi ni Teresa habang patuloy ang kanyang pag-iyak. "Lagi tayong magkasama, nangangarap, at nangangako na hindi maghihiwalay. Sana maalala mo ako. Sana maalala mo ang lahat." Habang pinapakinggan ito ni Rico, lalong lumalalim ang kanyang pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila napakalapit ni Teresa sa kanya. Ngunit ang bawat salita nito ay tila pamilyar at nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pagkalito, pinili niyang manatiling tahimik at magpanggap na natutulog pa rin. Umaasang makakatulong ang mga alaalang iyon upang mabuo ang kanyang nawawalang memorya. Si Teresa naman, sa kabila ng kanyang kulungkutan, ay patuloy na inalagaan si Rico. Alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay muling mabubuo ang kanilang mga pangarap. Sa bawat pagpunas ng basang bimpo sa noon ni Rico, naroon ang kanyang taimtim na panalangin na sana ay gumaling agad ang binata at muling maalala ang kanilang pinagsamahan. Habang lumilipas ang oras, nanatiling tahimik ang silid, puno ng mga lihim na damdamin at pag-asa. Lumipas ang ilang araw na tila walang nangyari sa pagitan ni Rico at Teresa. Bagaman patuloy si Teresa sa kanyang mga gawain sa mansyon, sinisikap niyang itago ang kanyang nararamdaman. Samantala, si Rico naman ay nananatiling tahimik at tila walang pagbabago sa kanyang ugali. Ngunit unti-unting nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas madalas ang kanilang pag-uusap. Isang umaga, habang naghahain si Teresa ng almusal, biglang nagsalita si Rico. "Teresa, magandang umaga." Batin ni Rico na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Nagulat si Teresa, ngunit agad na sumagot. "Magandang umaga rin po, Sir Rico. Kamusta na po ang pakiramdam niyo?" "Mas maayos na ngayon," tugon ni Rico habang tinitingnan si Teresa. "Salamat sa pag-aalaga mo noong may sakit ako." Napangiti si Teresa sa narinig. "Walang anuman po, Sir Rico. Parte po iyon ng aking tungkulin." Sa bawat araw, unti-unti nang nagiging palagay si Rico sa pakikipag-usap kay Teresa. Hindi man ito direktang nagpapahayag ng kanyang nararamdaman, ramdam ni Teresa ang pagbabago sa ugali ni Rico. Minsan, habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina, bigla itong magtatanong tungkol sa mga simpleng bagay. "Teresa, ano ang paborito mong pagkain?" Tanong ni Rico isang hapon. "Adobo po, Sir Rico." Sagot ni Teresa na may ngiti. "Ikaw po?" "Pareho tayo." Sagot ni Rico na may bahagyang tawa. "Iyon din ang paborito ko." Habang patuloy ang mga ganitong pag-uusap, napapansin ni Ana ang unti-unting pag-aliwalas ng mukha ng kanyang amo.
Mukhang mas magaan na ang pakiramdam ni si Rico, sabi ni Ana sa isa pang kasambahay. Mukhang malaki ang naitutulong ni Teresa. Opo nga, Aling Ana, sagot ng kasambahay. Parang mas madalas nang umingiti si Rico ngayon. Sa kabila ng mga pagbabago, nananatili pa rin na pag-iingat ni Teresa sa kanyang mga kilos at salita. Alam niyang hindi pa lubusang bumabalik ang alaala ni Rico. Ngunit ang bawat maliit na hakbang na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang puso. Habang lumilipas sa mga araw, nagiging mas malapit si Rico at Teresa. Sa bawat pag-uusap at simpleng pakikitungo, unti-unting nabubuo ang isang bagong ugnayan na puno ng pag-asa at pangarap. Isang araw, matapos ang kanilang mga gawain sa mansyon, napagpasyahan ni Teresa na kausapin si Ana tungkol sa kanyang lihim. Matagal na niyang gustong ibahagi ito, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Habang nasa kusina, hinanap niya ang tamang pagkakataon upang mag-usap sila ng pribado. Aling Ana, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Teresa na may halong kaba. Tiyak naman, Teresa. Ano ba ang nais mong pag-usapan? Sagot ni Ana habang tinatapos ang paghuhugas ng mga pinggan. Huminga ng malalim si Teresa bago nagsalita. May nais po akong ipakita sa inyo. Sabi niya habang inilalabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang mga larawan. Ito po ang mga litrato namin ni Rico noong bata pa kami. Labis na nagulat si Ana sa nakita. Ano? Kilala mo si Sir Rico mula pa noon? Tanong ni Ana na hindi makapaniwala. Opo, Aling Ana. Sagot ni Teresa habang ipinapakita ang mga litrato kung saan magkasama sila ni Rico sa iba't ibang okasyon. Magkababata po kami at matalik na magkaibigan. Marami kaming mga pangarap noon na magkasama naming binuo. Hindi ko inaasahan ito, Teresa. Sabi ni Ana na puno ng pagtataka. Bakit hindi mo ito sinabi kay Sir Rico? Bakit hindi mo ito pinaalam sa kanya? Napayuko si Teresa at bumuntong hininga. Ayoko po mabigla si Rico. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon dahil sa aksidente at sa pagkawala ng kanyang mga alaala. Ayaw ko pong dumagdag sa bigat ng kanyang mga problema. Naintindihan ni Ana ang paliwanag ni Teresa. Napakabuti mong kaibigan, Teresa. Alam kong mahirap para sa iyo ang magtago ng ganitong lihim, pero naiintindihan ko ang iyong dahilan. Salamat po, Aling Ana. Sagot ni Teresa na may bahagyang ngiti. Gusto ko lang pong makasiguro na magiging maayos si Rico bago ko sabihin sa kanya ang lahat. Sa ngayon, magpatuloy ka lang sa pagiging mabuting kasama ni Sir Rico. Payo ni Ana. Darating din ang tamang panahon para malaman niya ang lahat. Nagpasalamat si Teresa kay Ana sa pag-unawa at suporta nito. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit nanatili siyang matatag at puno na pag-asa na balang araw ay muling mabubuo ang kanilang mga pangarap. Habang lumilipas sa mga araw, patuloy si Teresa sa kanyang pangangalaga kay Rico, habang si Ana naman ay tahimik na sumusuporta sa kanya. Isang hapon, habang nagpapahinga sina Teresa at Rico sa hardin ng mansyon, napagpasyahan nila mag-usap ng mas matagal. Ang hangin ay malamig at ang mga bulaklak sa paligid nila ay namumukadkad at nagbibigay ng tahimik at maaliwalas na kapaligiran. Nakakatuwa dito sa hardin. Ang ganda ng mga bulaklak, sabi ni Teresa habang tinitingnan ang mga rosas at orchids na nakatanim. Isa ito sa mga paborito kong lugar dito sa mansyon. Masarap nga rito, sagot ni Rico habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaka-relax. Alam mo, natagal na akong hindi nakakapag-relax ng ganito. Napangiti si Teresa sa narinig. Totoo po ba, Sir Rico? Paano po kayo dati nagre-relax? Marami akong ginagawa noon, kaya bihira ako makapagpahinga ng ganito. Sagot ni Rico. Pero ngayon, natutunan kong pahalagahan ng mga ganitong simpleng bagay. Habang nag-uusap, biglang naisip ni Rico na tanungin si Teresa tungkol sa kanyang personal na buhay. Teresa, may tanong ako sa'yo. Simula niya. Nagkaroon ka na ba ng unang pag-ibig? Natawa ng bahagya si Teresa sa tanong ni Rico. Oo naman, Sir Rico. Lahat naman siguro tayo nagkaroon ng unang pag-ibig, di ba? Pwede mo bang ikwento? Tanong ni Rico na puno ng interes. Nag-isip sandali si Teresa bago nagsimula. Sige, sir. Ikukwento ko sa'yo.
Noong bata pa ako, may isang lalaki ako nakilala. Siya ang naging matalik kong kaibigan at habang lumalaki kami, unti-unti ko siyang minahal. Talaga? Sagot ni Rico habang nakikinig ng mabuti. Ano ang nangyari sa inyo? Marami kaming pinagsamahan. Maraming pangarap na binuo. Patuloy ni Teresa habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkahiwalay kami. Lumipat siya sa ibang lugar. At simula noon, hindi na kami nagkita. Nakakalungkot naman. Sabi ni Rico na may halong simpatya. Nasaan na siya ngayon? Huminga ng malalim si Teresa bago sumagot. Hindi na niya ako maalala eh. Malungkot na sabi niya habang nakatingin sa malayo. Hindi na niya maalala ang mga memorya namin, ang mga pangako namin sa isa't isa. Natahimik si Rico sa narinig. Paano mo nalaman? Tanong niya matapos ang ilang sandali. May mga bagay kasing nangyari sa buhay niya na nagdulot ng pagkawala ng kanyang alaala. Paliwanag ni Teresa. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko pa rin siya kinakalimutan. Patuloy ko pa rin siyang minamahal sa kabila ng lahat. Napakatatag mo, Teresa. Sabi ni Rico habang nakatingin sa kanya. Nakakabilib ang pagmamahal mo sa kanya kahit na hindi ka na niya naaalala. Salamat, Sir Rico. Sagot ni Teresa na may bahagyang ngiti. Alam ko na darating din ang tamang panahon para sa amin. Sa ngayon, sapat na sa akin na malaman na kahit papaano, nasa maayos siyang kalagayan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa hardin. Pinag-uusapan ang iba't ibang bagay tulad ng mga pangarap, mga alaala at mga simpleng kasiyahan sa buhay. Sa bawat sandali, unti-unting nararamdaman ni Rico ang koneksyon kay Teresa. Bagaman hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit, at si Teresa naman, kahit may bahid ng lungkot ang kanyang puso, ay masaya na muling maging malapit kay Rico, kahit sa ganitong paraan lamang. Kinagabihan, habang tahimik na nakahiga si Rico sa kanyang kama, hindi niya maiwasang balikan sa kanyang isipan ang sinabi ni Teresa tungkol sa kanyang unang pag-ibig. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman noong binabanggit ni Teresa ang tungkol sa lalaking iyon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may malalim na koneksyon siya sa kwentong iyon. Nakatingin sa kisame, nag-isip si Rico. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Tanong niya sa sarili. Parang may nawawala sa buhay ko, pero hindi ko alam kung ano. Bawat detalye ng kwento ni Teresa ay tila may kahulugan. Ngunit hindi niya magawang buuin ang mga piraso na puzzle sa kanyang isipan. Samantala, si Teresa naman ay nasa kanyang kwarto, puno ng magkahalong emosyon. Masaya siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong maibahagi kay Rico ang bahagi ng kanyang nakaraan, kahit hindi niya direktang sinabi na siya ang unang pag-ibig nito. Ngunit sa kabila ng saya, naroon din ang lungkot at pangungulila. Rico, sana maalala mo ako. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Sana isang araw, bumalik ang lahat ng alaala natin. Habang naglalakad si Teresa papunta sa bintana, pinagmamasdan niya ang maliwanag na buwan. Kahit anong mangyari, hindi kita susukuan. Sabi niya sa kanyang sarili. Alam kong darating ang tamang panahon para sa atin. Sa kabilang banda, patuloy na naguguluhan si Rico. Bumangon siya mula sa kama at lumapit sa bintana ng kanyang silid. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas. Pilit na hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Bakit tila pamilyar sa akin ang mga sinasabi ni Teresa? Tanong niya sa sarili. Bakit parang may kulang sa aking buhay na hindi ko maipaliwanag? Sa bawat gabing lumilipas, lalong nagiging malapit sina Rico at Teresa. Subalit, sa kabila ng kanilang mga ngiti at masayang pag-uusap, nananatiling buhay ang mga lihim at mga tanong sa kanilang puso. Ang bawat sandali ay puno ng pag-asa at pangarap, na balang araw ay muling mabubuo ang kanilang mga alaala at pagmamahalan. Habang nakatingin sa kalangitan, parehong nanalangin sina Rico at Teresa, na sana igabayan sila ng tadhana. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naroon ang pag-asa na balang araw muling magtatagpo ang kanilang mga puso. Habang nagliligpit si Teresa ng kanyang mga gamit sa silid, abala siya sa pag-aayos ng mga damit at mga gamit na kanyang ginagamit sa araw-araw. Sa gitna ng kanyang ginagawa,
biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Nagulat si Teresa sa biglaang pagdating ni Rico. At sa kanyang pagkagulat, nahulog mula sa kanyang mga kamay ang ilang larawan. Ang mga larawan ay kumalat sa sahig. Mga larawan ni Teresa at Rico mula noong bata pa sila. Maging noong sila ay mga binata at dalaga na. Napatitig si Rico sa mga larawan at labis na nagulat ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Teresa, bakit narito ako sa mga larawang ito? Tanong ni Rico habang pinupulot ang isang larawan at tinitigan nito. Sino ang mga batang ito? At bakit kasama kita sa mga larawan na ito? Napaiyak si Teresa habang pinupulot din ang mga larawan mula sa sahig. Hindi niya agad masagot si Rico dahil sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman. Ngunit alam niyang dumating na ang tamang panahon upang sabihin ang katotohanan. Rico, simula ni Teresa habang tumutulong ang luha sa kanyang mga mata. Tayo ang mga batang nasa larawan. Magkababata tayo, magkaibigan, at higit pa roon, minahal kita mula pa noon. Lalong naguluhan si Rico. Ngunit pilit niyang inaalala ang mga bagay na tila pamilyar ngunit hindi niya maipaliwanag. Paano? Paano nangyari ito? Tanong niya, puno ng kalituhan. Bakit hindi ko maalala ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Teresa bago nagpatuloy. Rico, nagkahiwalay tayo na lumipat kayo ng pamilya mo sa Maynila. Matagal tayong hindi nagkita. At noong nagplano kang balikan ako, nagkaroon ka ng aksidente. Nawala ang iyong mga alaala. At mula noon, hindi na kita nakita muli. Hanggang sa nagkita tayo rito, sa mansyon. Natahimik si Rico. Pilit na iniintindi ang lahat ng sinabi ni Teresa. Napakaraming emosyon ang bumabalot sa kanyang puso. Kalituhan, pagkabigla, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon kay Teresa. Teresa, hindi ko alam. Simula ni Rico, ngunit natigilan siya. Hindi alam kung paano ipapahayag ang kanyang nararamdaman. Patawad, hindi ko maalala ang lahat ng ito. Ngunit may nararamdaman akong kakaiba. Isang bagay na malalim sa aking puso. Na tila ba tama ang lahat ng sinasabi mo? Lumapit si Teresa kay Rico at hinawakan ng kanyang kamay. Rico, hindi kita pinipilit na maalala ang lahat agad-agad. Ang mahalaga, narito tayo ngayon at handa akong tulungan kang maalala ang lahat. Habang magkahawak kamay sila, naramdaman ni Rico ang init ng pagmamahal at pag-aaruga ni Teresa. Pagaman hindi pa buo ang kanyang alaala, alam niyang may isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay na muling nabubuo sa piling ni Teresa. Sa kabila ng kanyang pagkalito at pagkawala ng mga memorya, may isang bagay na nananatiling malinaw sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Teresa, simula ni Rico habang tinitingnan ang mga mata ni Teresa. Alam ko na hindi ko maalala ang lahat ng nakaraan natin. Ang mga larawan, ang mga kwento, lahat ng iyon ay parang pira-pirasong bahagi ng isang malaking puzzle na hindi ko pa mabuo. Nakikinig si Teresa. Ramdam ang bigat ng bawat salita ni Rico. Ngunit kahit na hindi ko pa lubos na maintindihan ang lahat, patuloy ni Rico, may isang bagay na sigurado ako. Sa bawat oras na magkasama tayo, sa bawat ngiti at luha mo, nararamdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa iyo. Hindi ko ito may ipaliwanag. Ngunit alam kong mahal kita. Napatigil si Teresa, hindi makapaniwala sa narinig. Rico, bulong niya habang lumuluha. Mahal kita, Teresa. Pag-ulit ni Rico, puno ng emosyon. Hindi man bumalik ang lahat ng alaala ko, ang puso ko ay hindi makakalimot. Nararamdaman ko ang pagmamahal na iyon at alam kong totoo ito. Niyakap ni Teresa si Rico na mahigpit. Ramdam ang init ng kanyang mga salita. Rico, mahal din kita. Sabi ni Teresa habang pinipigil ang kanyang mga luha. Hindi mo alam kung gaano kasakit na makita ka nagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya ako na narito tayo ngayon. Habang magkalapit na kanilang mga puso, naramdaman nilang muli ang init ng kanilang pagmamahalan. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom, habang ang mga pangarap na minsan lang naglaho ay unti-unting muling nabubuo.
Lumipas sa mga buwan at lalong naging matatag ang ugnayan ni Rico at Teresa. Ang mansyon na minsan naging simbolo ng kalungkutan para kay Rico ay unti-unting naging tahanan ng pagmamahalan at pag-asa. Sa tulong ni Teresa, unti-unting natutunan ni Rico ang mga bagay na tungkol sa kanyang nakaraan. Bagaman hindi lahat ng memorya ay bumalik, sapat na ang kwento at mga larawan upang mabuo muli ang pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas buo ang kanyang pagkatao at mas maliwanag ang kanyang kinabukasan. Isang araw, habang magkasama sila sa hardin, nagpasya si Rico na gumawa ng isang mahalagang hakbang. Teresa, simula niya habang hawak ang kamay ng dalaga. Sa kabila ng lahat na nangyari at sa pagkawala ng aking mga memorya, ikaw ang nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit sigurado ako sa isang bagay. Nais kong makasama ka habang buhay. Nagulat si Teresa, ngunit puno ng tuwa at pag-asa ang kanyang puso. Rico, mahal na mahal kita. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ikaw ang naging inspirasyon ko. Wala akong ibang hangad kundi ang makasama ka sa lahat ng panahon. Pinilit lumuhod ni Rico sa harap ni Teresa. Hawak ang isang maliit na kahon na may laman na singsing. Teresa, nais mo bang maging bahagi na aking buhay, magpakailanman? Magpapakasal ka ba sa akin? Napaiyak si Teresa sa sobrang kaligayahan. Oo, Rico. Oo, magpapakasal ako sa'yo. At sa harap ng kanilang mga paboritong bulaklak at sa ilalim ng maliwanag na araw, niyakap ni Teresa si Rico na mahigpit, puno ng pagmamahal at pag-asa sa kanilang kinabukasan. Mula noon, nagsimula silang magplano ng kanilang kasal. Ang mansyon ay napuno ng kasiyahan at paghahanda. Dumalo ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Lahat ay masaya para sa kanilang dalawa. Sa araw ng kanilang kasal, sa harap ng mga mahal sa buhay at mga kaibigan, nangako sina Rico at Teresa ng walang hanggang pagmamahalan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Si Rico, na dati ay puno ng kalungkutan at kawalan, ay natutunan muling magmahal at maging masaya sa piling ni Teresa. Si Teresa naman, na minsan naghintay at umasa, ay natagpuan ng katuparan ng kanyang mga pangarap sa piling ni Rico. At sa kanilang pagsasama, muling nabuo ang mga pangarap at pangako na minsang naglaho. Sa ilalim ng mga bituin at sa liwanag ng buwan, alam nilang magkasama nilang haharapin ang anumang pagsubok na puno ng pag-asa at pagmamahal na walang hanggan.